Magandang umaga mga kabayan! Welcome to my YouTube channel na Doable Yan Kabayan. Mga kabayan, welcome po sa DP Farm. Kamusta po tayo ngayong araw na to? Naway nasa mabuti tayong kalagayan lahat. At especially po dun sa mga kabayan natin na nasalanta ng bagyo at nabaha, isama po natin sila sa panalangin natin. Mga kabayan, ang gusto ko pong i-share sa inyo ngayon ay tungkol po dun sa bahay ng kambing namin. Kung naalala nyo, dun sa finiture ko na video, nung mga unang video na naipalabas ko, ay ang ginamit po naming bahay ng kambing ay bahay ng manuka namin before. At nasabi ko din po noon na ito ay unti-unti namin i-renovate. So itong araw na to, ang i-share ko po sa inyo kung magkano po ang nagastos at anong mga pamamaraan at material ang ginamit namin sa paggawa ng bagong bahay ng kambing. Yun po ang aalamin natin ngayon. So, at itong araw na to, dahil po ay Friday, wala pong pasok ang mga bata online. Sinama po namin yung anak namin para naman po matuto sila sa murang edad kung paano ang buhay dito sa farm at hindi po puro gadget. Ito po yung aking anak. Lorraine, ta! Magandang umaga po. Yan. Nandito po siya ngayon kasi gusto ko po sa murang edad niya, mamulat siya kung ano pang pwede pang gawin dito sa farm. Although ang mga bata ngayon, masyado na po silang high-tech, pero okay lang po yun. Mas mainam din po na alam nila ang buhay probinsya, buhay farm, paano po ang gawain dito. Ayan mga kabayan, samahan niyo po kami dun sa bahay ng kambing natin at makikita na natin ang bagong itsura nito. Tara po! Kabayan, kung naalala nyo noon, yung mga unang video namin, ang tsura ng bahay ng kambing namin, ay ito yung bahay ng manuka namin na ginamit namin bilang panimula. Ito po yung tsura niya noon. Mga kabayan, ganito na po ang itsura ng bahay ng kambing natin ngayon. Elevated na po siya, ikukumpara noon na nasa lupa lamang po sila. Ang kabuuan pong size ng ating bahay ay 7 meters by 4 meters. Pag-usapan naman po natin ang materialis na nagamit natin at ang nagastos dito. Mga kabayan, kung titingnan nyo po, ang ginamit po naming materialis ay kawayan at kahoy na germelina. Ayan. Ito po, bakit po germelina ang napili namin? Dahil po, kung ikukumpara po natin sa coco lumber, ang germelina po ay mas matagal po siyang tatagal compare sa coco lumber. Ayan po. Ang ginamit po namin sa hagdanan ay germelina at ang ginamit namin brace dito, germelina, ang dingding, ang sahig, kawayan. Yun po. Ang germelina po, ang 2x2, nagkakahalaga po ng 200 pesos. Ito po yung mga ganito, ginamit namin dito. Ang 2x3 naman po, mga kabayan, ginamit naman po namin para sa mga haligi. Ayan, ito po. Ito po yung sample niyan. Ito po. 2x3 po yan. Yan po ay ginamit namin dyan. Ngayon po mga kabayan, kung titingnan nyo, may haliging bago dito at doon luma. Ang ginawa po namin sa lumang haligi na mapapakinabangan pa, ay ginamit na namin. Hindi na namin pinalitan. Ang mga haligi naman po na nabubulok na o nasisira na, yun yung mga pinalitan namin. Katulad po nito. Ayan po. So, sa kabuuan po nitong bahay na ni-renovate po natin kung tutuusin, ang size niya po, sabi ko nga, 7 meters by 4 meters. Ang nagastos po dito mga kabayan is 21,000. Sa materialis po yun. Yan po, yung kawayan. Yung kawayan po kasi, ang isang taling ganon, kung mabibili natin sa hardware, ay nasa 100 pesos po. So, ang kabuuan pong nagastos dito is 21,000. Ang labor naman po ay 7,000. So, ang total po is 28,000. Yun po ang inisip namin mga kabayan sa paggawa po ng mga bahay ng kambing. Kung gusto nyo i-renovate yung old house nyo or gumawa, isipin po natin ang makatipid tayo. Importante po, bawat piso po ay pahalagahan po natin. Ayan po. Durable po ito, functional. Sa kanyang liit na pwesto ay makikita nyo po ay nandun na po lahat natin pwedeng ilagay ang ating mga kambing. Ayan. Kung titingnan nyo po, ito pong lawak na to, mix po dito. May babae, may isang lalaki. Lagi pong isang lalaki naka-mix lang. So, pwede po hanggang 15 kambing dito o 20, pwede po. Tingnan nyo po yung sahig niya. Kung
uka-uka. Ayan po, para po yung dumi nila, didiretso na dun sa baba at hindi na po kayong araw-araw magwalis. Kahit po every other day, maglilinis, pero dun na sa ilalim. At ang kanila pong dingding, kawayan, lusot-lusot po yung presko ng hangin. So, maalwan po yung kalagayan nila compare noon na nasa lupa lamang po sila. At ito po, bawat po parte ng kwarto nito, nilalagyan po namin ng kainan. Ayan po. Yan. Gawa rin po ito ng kawayan at germelina. Pag umuulan po mga kabayan, hindi po natin malalabas yung mga kambing natin. Kaya importante, meron silang kainan, mapaglalagyan natin ng damo. Ayan po. Tapos meron po kaming nilagay na tubig dyan. Ayan. Ayan. Sa kabila naman po, titingnan po natin. Ayan po. Ayan po. Kung napaliwanag ko po a while ago, ito po yung kainan. Ayan po. Ayan. Pwede po tayong maglagay dyan ng mga damo pag tuwing umuulan po dahil hindi sila nakakalabas. Ito naman po, ito pong kulungan na to para po sa mag-ina. Titingnan nyo po, medyo mababa po yung ano niya sa lupa dahil po yung mga baby po, intended po to sa kanila para mabilis po silang makababa. Tatalon lamang po sila. Ito po yung pinagawa namin para sa mga bagong panganak. Ayan po. Diyan po ang mag-ina na nakastay para safe po ang mga bata natin, mga batang kambing, hindi sila maapak-apakan. At ganun din po, may kainan din po silang sarili para kung uulan nga, ay hindi po sila basta-basta makakalabas at okay naman po sila dito. Yan. Kung titingnan nyo, presko pa rin po ang paligid. At itong dingding dito, ginamit pa din po natin ang lumang gamit pa ng bahay ng manok. So, very, ano po tayo, yung mga scrap po natin ay nagagamit po natin. So, nakakatipid po talaga tayo mga kabayan. Sige, tingnan po natin ang kabilang side. Mga kabayan, ito po yung kalahati ng buong bahay ng kambing. So, dito rin po, sa half na to, yan. Mix din po to mga kabayan. Isang lalaki at mga babae naman po ang pwede dito. Sabi ko nga sa inyo, pwede po dito hanggang 15 to 20 na mga kambing. Ayan po. Ganon din po, presko po sila, kawayan yung dingding. At ito po, sa luma pa po natin to na bahay ng manok. Ginamit pa rin po natin. Ayan po, ginamit pa rin po natin. Pero, nilagyan na po natin ng kawayan bilang dingding para support na din po. Ayan. Ang dingding naman din po dito, kawayan, sinuport ng germelina. So, presko po, labas-labas po yung hangin, lusot-lusot lang po. Ayan. Ito po, malaking space po to para sa mix nga po. Tapos, ito pong side na to, 1/4, 1/4. Ito po, itong side na po to, yan. Intended po yan para sa mga manganganak. May mga buntis po kaming kambing ngayon. So, maaaring mauna yung isa, dito siya manganganak. Ayan, may sarili din po siyang lagay ng pagkain. At doon po sa kabila, nire-reserve din po namin para sa kung may manganganak pa or kung para po sa mga may gustong magpakasta at napapanahon na po sa baba, dumalaga namin, eh pwede po namin silang i-pweste dito, lalaki at saka babae. Ayan po. So ito mga kabayan, ito po yung kabuuan ng renovated ng bahay ng kambing namin. Kung iisipin po natin, ano po to, cost efficient. Nakatipid po tayo. Pero ang mga materialis po na gamit natin, galing lang po sa mga scrap, na reusable pa naman po, at sa mga materialis na mura, pero durable. Ayan. Sa mga kabayan ko na katulad ko, OFW, or mga nasa abroad pa ng mga kabayan natin, kung pwede nyo po i-consider ang investment ng pagpa-farm, pag-aalaga ng hayop, pagtatanim. Kasi po, wala naman pong mahirap. Alam niyo po, doable po lahat yan. Hard work lamang po. Diba po? So, kung kayo po nag-iisip pa, at sa mga kababayan natin na narito rin sa Pilipinas at nag-iisip pa kung paano mag-umpisa, i-consider niyo po mga kabayan, ang pagpa-farm, pag-aalaga ng hayop. Yan po ay hindi ko po masasabing simple. Kailangan po ng hard work nito at kailangan po natin maging practical sa lahat ng bagay. Ayan. Maraming salamat po mga kabayan. Stay safe po tayo lagi. Naway nasiyahan kayo sa aking na-share. God bless us all. And please, don't forget to like, subscribe, and share. Thank you so much.